From this view, ito yung itsura ng setup natin. Guys, may kumagat. Pating. Mukhang ano to? Raise a non-stress free environment. Madog na. Bulldog with balls. Bulldog with balls. Yan na naman tayo sa balls. And pork steak. Pork steak. Yun eh. Yo, what is up guys? Good morning sa inyo. Nandito tayo ngayon sa May Dau, Mabalacat, Pampanga. Meron lang binili kanina si Eunice doon sa may palengke for today's camp. And the time right now is 5:30 guys. On our way sa ating campsite for today. And approximately ang travel time natin is about 2.5 to 3 hours. So guys, stay tuned for today's adventures. Let's go! In 1 kilometer, turn right. Pangluwalas ng kalsada. Grabe kasi yung presyo ng krudo ngayon, gasolina. Alright guys, so on our way now dito sa may Dilalupian, Bataan. Mga 1 hour, 30 minutes pa from here papunta sa campsite. Dahil mga nag-penitensya ngayong araw na to. Kada kabilang lipat daan merong mga nag-penitensya. Breakfast sa daan. Meron tayong garlic rice, hotdog, and tocino. Kain. Okay, so simula na yung mga twisties from here. Yan tayo. Dami ding mga nagra-ride today guys. Simula kanina yung mga nakita yung mga groups na nagra-rides. Bagay kasi holiday nga naman, so magpasok yung mga tao.
Morning ho. People, Gay, mabayo. Mabayo. Pagkaraan ng 1.5 kilometro, makakarating ka. Yep. We're here. Kino Nakarating campsite. ka na sa iyong destinasyon. dalawa. Ay ho, si Kuya Arwin. Hello Yeah, po. Ace ho. Nice to meet you. Eunice po. What is up guys? So ayun, we just arrived dito sa ating campsite for the next 3 days, 2 nights. Dito yan, sa may Aquino campsite, located sa may Morong, Bataan. No? So dito tayo guys nakapwesto. Ito yung napili natin para beach view, beachfront view, para maganda yung view for tomorrow morning. No? So medyo maraming mga naka-camp today guys, actually. So medyo busy tayo today guys kasi work from camp tayo today, no? So siguro mamaya i-update ko na lang din kayo once naka-setup na tayo. Alright? Alright guys, time check, it's 11:30. It's almost lunchtime now. Tapos na tayo mag-setup. Si Eunice nakapag-prepare na rin ng lunch. So, pakikita ko sa inyo yung setup natin for the next 3 days, 2 nights dito sa Aquino campsite. Okay? So, simulan natin sa front view. So, ito siya guys, no? So, beach front view tayo, like what I said kanina. Tabi lang natin yung ating sasakyan. Ito yung tent natin. Fly sheet, tent.
Tapos ganyan guys, ganyan ang view natin hanggang bukas and for the next day. So beachfront. Ako kung kita doon sa camera doon, no? Pero from our POV guys, kitang kita dito yung mga bulubundukin. Ayan oh, si Eunice oh. Excited na mag-fish mamaya. So ayan yung hammock natin guys. Ayan oh, sineset up niya yung mga rigs mamaya. Tapos yung tubig today, napaka blue niya or may pagka blue, napaka green. Linis. So try natin mag-fish mamaya dyan. Super excited na kami. So dito ulit, from this view, ito yung itsura ng setup natin. So provided yung mga yan, yung mga concrete table and chairs, which is good. So actually nakapagluto na nga si Eunice ito. Luto na yung ulam for today. Nakalagay na rin ang mga pailaw natin. Tapos ito guys, dala ko nga yung laptop ko. So work from camp, work from beach today. And ito yung bago nating pailaw. Bagong holder, lamp holder. So check naman natin yung sa may side ng ating tent. Ito siya guys. So ito yung isang side. Alright. Tapos pala, ito yung view natin guys sa likod. So maraming mga puno, may mga halaman. And actually for today, marami ding mga campers. So which is quite expected kasi nga holiday, diba? At ito sa kabilang side. Okay. So ayun siya guys, no? Siguro mag-lunch na kami nito. And then mamaya, ipasyal ko kayo sa Aquino campsite. Or siguro baka mauning fishing kasi excited na kami. Actually, mas excited yun, no? Alright guys. Tara guys, kain. Ito yung ulam natin for this lunch. Beef kinamatisan. Sarap mag-lunch ng ganito yung view. Lambot oh. Sinanong sa bayan. Ang lambot ng beef. Parang ano, nuts in your mouth. Ano put pa? Cheese. Sa talaga partner ng ano, no? O pag ganito, yung mga lagang baboy, ganyan. Gusto ko sausawan, toyo. Pero pag naman magsigang ganyan, anola, gusto ko sausawan patis. Kayo ba? Ano yung mga pinapares nyong sausawan? Sa mga ganun kaya. Okay guys, at ayun na nga, si Eunice na una na.
Let's go, babe. Kunin mo na dyan yung ano, yung salmon. At saka yung pampano. Ayun guys, sinis sa soba. Let's go, babe. Yeah, kunin mo na dyan yung ano, yung pampano. Let's go. O siya guys, at ako na muna ay magtatrabaho na muna. Takit sa maya. Ganda ng view ko guys habang nag-work dito. Pakita ko. Yan siya oh. Diba? Parang yun nasa desktop lang ng PC mo eh, no? Okay guys, so palabas tayo dito ngayon sa may campsite. So, try natin mag-fish doon sa may pier. So, yung spot kasi dito sa may malapit sa pinag tent pitchan namin, walang kumakagat doon eh. Ano yung kumakagat sa'yo doon, babe? May kumakagat kaso lang, maliliit daw. Ah, maliliit na. Maliliit yung mga isda. Okay, akala ko lamok tsaka surot yung kumagat. Marami tao. Oo nga, so mukhang maraming tao today. Meron pa palang basketball court dito. Maraming mga tao today. So parang tabi-tabi siya na ano, campsite. Ayun ang dagat guys, oh. Yung pier. Ang solid ng spot na to, par. Tignan mo. Hey, daming tao sa baba. Alright. Tayo natin muna mag-lure. Cast tayo. Meron ka. Yun. Parang tanga dito ka na. Kaya natin itong medyo malaking lure. Ilipad kasi kanina yung mali. Mag-wait and wait muna tayo, walang kumakagat sa lure. Hipon, tain.
Guys, may kumagat. Pating. Yes, ko. At least meron, hindi na zero. Gilid lang sila eh. Gilid lang sila. Oh. Isa na namang Jurassic Park na isda. Ang liit ng mga isda dito. Okay guys, so balik tayo sa may campsite. Check natin nun sa may fish pond nila doon. Toilet view dito sa may pinag-fishingan natin. Okay, so sa part na nga to pala is sa may harap ng pinag-tent pitchan tayo sumubok mag-cast. No. Dapat ginanyan ko. Ako din yan, Kuya. Ako din. Adiyo. Oy! At ito na nga pala yung itsura ng ating setup sa gabi. So nagdagdag tayo dyan ng blue na ilaw. Ang ganda kasi ng contrast niya dun sa mga warm lights natin. So, para na tuloy gaming lights sa setup. So ayan. And yun pa rin ang mga fairy lights natin. 200 pesos lang yan. Alright. Yo, what is up guys? Good evening sa inyo. So time check, it's 8 PM na ng gabi. At eto, nagsimula na ng cooking show for dinner. Si Master Chef Eunice. Chef Eunice, what do we have for our dinner? We have here barbecue. Yo, huh? Sarap. Isaw, hotdog, and liempo. Yun, no? Yum. Teka, parang pamilya ng isaw na to, ah. Tama ba yung hinala ko? Yung mga tira namin pain kanina. Oh, at least nagamit sila, di ba? Alright. Sarap. Thank you, Lord. Okay.
Testingin natin. Mmm. Init. Sarap. Alam mo yung ano, yung texture niya. Oh, atog naman. Mm. Mukhang ano to? Raise a non-stress free environment. Adog na. Naging ano na lang siya ng Coke Zero. Alright guys, time check, it's 10:30 p.m. dito sa Aquino campsite, no? Before we wrap up day 1, yun nga pala guys, no? So mag-extend kami for another night dito. So, yun nga, before we wrap it up for day 1, siguro bigay ko lang yung initial inputs ko lang or feedback, impression about this campsite. So for tonight, ibigay ko na muna yung mga ilan sa mga nagustuhan ko about this campsite. And then, for tomorrow, pag-usapan naman natin yung mga what I think or what we think areas for improvement or kung ano ba yung iba bang komento namin about this campsite. Again, these are all just our opinion naman, okay? So, number 1, on the bright side, napaka-accommodating ni Kuya Erwin, yung caretaker dito sa campsite. In fact, I think dun pa lang sa pag-inquire namin, very responsive siya up to pagdating namin kanina dito sa campsite. So, in-assist niya kami na mag-set up or saan pa pwesto. So, yun. Una yun. Next one is, meron signal dito guys. Malakas yung signal ng Globe and the reason why nakapag-work ako dito today. Mahina daw yung Smart. So wala kasi naka-Smart sa amin, so we don't know. Wi-Fi hindi ko na-check since okay naman yung Globe. Pero siguro bukas itanong natin kay Kuya Erwin kung sakali din na gusto niyang malaman. Okay? Ano pa ba? Guys, merong kuryente dito. Meron tubig. And then, malapit lang yung CR. So, bukas, pagka pinasyal ko kayo sa camp, pakita ko yung mga, let's say, yung mga saksakan,
kamusta ba yung mga CR, saan ba kumukuha ng tubig, and yun, yung mismong CR nila. Okay? And siguro, one last point for this first night, definitely maganda yung napwestuhan namin for this camp. Kasi actually, kanina may nakasabi din kami na maaga. And actually, they're even also Kabalen, Kapampangan din sila. So, maganda naman. I mean, pareho kaming beachfront na, no? But what I'm saying is, nag-pay off naman yung bagay na nagbiyahe tayo. At because of that, maganda yung napwestuhan natin. Kasi kung ipapasyal ko kayo, bukas makikita nyo, puno. Actually, yung buong campsite. No? Again, guys, ano naman yun? Quite expected because it's holiday at naka-holiday yung mga people, especially yung mga nag-work sa government. So yun guys, yun na muna siguro yung initial feedback impression natin for Aquino Campsite. And on this note, we're gonna call it a night. So makita-kita tayo tomorrow morning. Good night. What is up guys? Good morning. Dito sa Aquino Campsite. Ayun, maayos naman guys yung naging tulog natin for our first night in here. I think nakatulog ako around 11:30. And ayun, si Eunice, maaga siya nakatulog. Pagod din kasi siya, to be honest, siya yung nagpa-prepare halos lahat ng mga gamit, sa tent, siya yung nagpapack sa kotse. And even yung mga lulutuin. So siya lahat. Financer lang ako. And ayun, taga-drive, taga-buhat. Alright guys, around 11, lumamig yung simoy ng hangin dito. Actually, hindi namin kinailangan gamitin yung fan kasi malamig nga, no? And siguro isa ring bagay na nasa harap tayo nitong beach. Kumbaga yung pasok ng hangin is banda dito kasi kami nasa harapan, di ba? Yun guys, okay naman yung first night dito, tahimik at good thing na rin na considerate yung mga kapitbahay natin. So naging okay yung ating first night dito. Alright? So for today, plan naming i-visit ni Eunice yung fish pond ni Kuya Erwin sa likod. May mga napanood kasi ako na I think yung iba doon nag-fish. May babayaran na entrance pero ang sabi ni Kuya Erwin parang only fish naman na daw yun. I mean kung gaano karami mahuli mo hindi nakikiluhin, 'di ba? Ano pa ba? Try din natin mag-fishing ulit dito sa may pier o sa may banda sa may harap ng ano natin. Kung saan tayo nag-pitch. Yun. Kahapon may nahuli tayo pero alam mo yun, ang liliit lang eh. So baka pamain lang natin yun eh. Yun guys. I-enjoy lang muna namin to. Enjoy ko lang muna to. At kita-kits mamaya. Right? Bye. Okay, so bago uminad guys, so ipasyal ko na kayo dito sa may Aquino Campsite.
Alright. So ito siya guys, itong entrance. Aquino Campsite. So gated guys, or nakabakod yung buong campground. So safe tayo. At ito si Kuya. Si Kuya the Boy, dito pa. Kuya, good morning. Okay, so ipasyal ko lang po yung natin. So pansin mo guys, yung una napansin ko dito, napakalilim ng lugar. Napakaraming mga puno, mga halaman. So talagang hindi mo ramdam yung init. Especially kung nag-pitch ka banda dito. Okay? Tapos ito yung tindahan ni Kuya Erwin. So basic stuff like kape, ano ba, delata, ganyan. Kung sakali lang din na wala kayong dala or kulang yung dala nyo, pwede kayong bumili dyan. Check natin kung gising na si Kuya Erwin. Ayan guys, oh, daming puno, malilim. Ito guys yung tindahan ni Kuya Erwin. So ayan, may mga chips, may mga biskuit, soft drink, juices, tubig. I think meron din uling si Kuya Erwin dito. Oh. Ayan oh. Ayan, yung manukan ni Kuya Erwin sa kabila. Ayan siya guys. Alright. Guys, malawak yung campground. I think it can accommodate siguro more than 50 campers or more. So, pwede dito guys sa mga large groups, ganyan. Yun. So, dito, I would suggest, mag-book na kayo ng maaga. PM nyo sila in advance kasi napupuno itong campsite na to. So, good thing kami, dumating kami ng maaga dito, say around 8:30 ng umaga. At yun nga, may nakasabay pa tayong kabalin. Shoutout sa'yo kung nanonood ka or papanood mo tong video na to. Okay? So, I would describe parang two sections yung campsite na to. So, there's the beachfront side kung saan kami banda. Tapos, sa part na to, yung parang semi-forest vibe siya. Mas malilim, no? So, pwede kayong mag-pitch dyan. Ayan. Nga pala, no? So, ulit, ito yung entrance natin. So, all the way here, pwede na kayong mag-pitch dyan. Dito. And kung mapaaga kayo, at kung hindi naman issue sa inyo yung mainitan, doon kayo sa may beachfront syempre, di ba? Yun, kung mag-fish kayo sa may beachfront, make sure meron kayong dalang tarp kasi talagang mainit. Kasi we arrived around 8:30. Medyo mainit na at that time. Pero yun, sulit naman kasi maganda yung view. So from this side guys, bale, eto na yung CR natin. Okay? So, on this side, dito yung CR ng panlalaki. Tara, check natin. Ayan guys, so marami pang mga naka-pitch dyan. Oh. So, I think dumating na sila, mga late na siguro din. Alright, so, ito yung CR ng panlalaki. Tatlo yung urinal bins dito na nakita ko. And I think may towel right now. Excuse me. So yun, dalawang CR or rooms yung pwede nyo gamitin doon. So may tao lang at the moment. And then dito yung washing area guys. So tsaka pwede magugas ng pinggan, magsipilyo and all. Okay. Check natin yung pressure ng tubig. So malakas guys yung pressure ng tubig dito. So hindi problem. Malinis din ng tubig. Kasi nakaligo na ako last night. So okay naman siya. And then, so nasa gitna yung wash area nila. So on the other side, yung female restrooms. Oh, yan nga pala yung mga campsite rules. Mamaya pag-usapan natin to sa ating chat mamayang gabi. Ito guys, yung CR pambabae.
So huwag na nating pasukin, baka may mga tao. Pero from this view guys, naka-tiles to. No? And ayun pa yung isa na CR, pambabae. So dalawa sila. And then I think on both sides, merong shower area. So wag na nating i-on, baka mabasa tayo. But yun nga siya guys. So naka-tiles yung CR pambabae. And I think doon sa panlalaki, naka-bare finish. Alam mo yun, nakapalitada, hindi lang nakasemento. Pero alam mo yun, functional naman. Diba? So, balik ko ulit this view. Okay, so, doon yung pinakadulo ng campground. Yan yung mga pitch. So, may mga nakasasakyan. May mga nakamotor. No? So, pwede nyong i-park malapit sa pinag-pitchan nyo. Okay? Tapos guys, well-maintained yung campsite. So malinis, may mga trash bins na nakaka-spread sa buong campsite. At ayan, napakalilim guys. Meron din mga pangapailaw. Pero of course, I suggest you bring your own lights pa din. Okay? So, galing na tayo doon, yung parang semi-forest side nila. At ito naman, yung sa beachfront. Ayan guys, so yun ang sinasabi ko, kaya dapat maaga din kayong mag-book kasi napupuno itong campsite na to. Alright? Okay? Tapos ito yung view natin. Yun, no? Yung view na yun ang bulubundukin. Diba? Ang sarap niyan. Pising mo sa umaga, kita mo yung overviewing ng sunrise. Kanina na nakita ko eh. So, sulit yung binayad mo dito. Ayun. So, ang maganda rin guys, kung wala kang dalang table, ito available na yung mga concrete tables sila. So, maganda rin yan. Of course, maganda pa rin kung may dala kang extra na tables mo. Pero yon, good thing na may provided na. Ayun, meron ako. Nakita na pansit canton na dun sa gilid. Good morning. Kamusta po ang tulog niyo, ma'am? It was good. Oo. So, we have Pansit canton pandesal and black coffee. and black coffee. Alright. Ayun siya guys. So, medyo pasikit na yung araw at this time. Tapos ito sa mga kasama natin, kapitbahay natin. So, ito ulit yung front view natin. Or yung tent front view natin. Side view. Try natin puntahan sa pinakadulo ng campground. Ito siya guys, no? Napupuno to campsite. So again, make sure na maaga kaya would recommend. Para at least din makapamili kayo ng magandang pwesto. So I think ito na yung pinakadulo ng ating campsite. Okay. Alright guys, so yun basically yung walkthrough natin dito sa Aquino Campsite. Yun, makita-kita tayo mamaya para sa next part ng adventure today. Okay guys, so pupunta na tayo ngayon dito sa may fish pond. Kasama natin si Kuya Lito, ayun o. Guys, sama ka sa vlog ito. So sana meron mahuli or makarami ng huli kasi kahapon wala eh. Meron pero maliit lang.
Okay guys, ito na yung papasok dito sa fish pond. May konting laka rin mula doon. Pero kaya naman. Kaya lang. Ganto, aliwalas ng lugar. Sige ho. Ayan guys, ilang punch to? Parang isa, dalawa, yung daming punch. Check natin dito. Magandang umaga po. Magkikipag-fishing lang ho. Tayo, ano pangalan nyo po? Juji po. Ano po? Juji. Yuji, Ace po. Nay, ano pangalan nyo po? Melody po. Melody po, Ace po. So mag-fishing lang po kami ng partner. Sandali. Apo, sige po. Isa bang po sa vlog eh. Ay po. Ayan. Para ma-plug po yung ano nyo, yung fishing pond and yung campsite. Ay di po, okay lang po yan. Mga ano lang. Medyo matatakotin ako sa Thank you po. Anong mga isda dito tay? May aliso, may bangus, Ayun, bangus. may tilapia, Tilapia. may talakito. talagang dyan na yan, talagang tambak na yan. May talakitok din po yan kasi Ay. galing din po siya sa dagat, Opo. pumapasok po sila. Galing po kami ng Pampanga, sa may Mabalacat po kami. Panay tilapia at saka hito yung isda namin dun eh. Opo. So maganda po, masubukan natin yung Yan ibang po, meron din isda po naman. diyang nahuhuling gagaong. Guys, lawak nung fish pond nila. Ilang fish ponds to, Kuya Jiju? Siguro po mayroon mga 10,000 square meter. Grabe, no? Parang isang Salamat Kuya Lito. hektarya. Opo. Thank you po. Umaabot ng isang hektarya po. Ayos. Opo. Sige sir, salamat po. I-enjoy lang muna namin ako na sir. Pero sana makarami ng huli. Sige po. Sana makahuli kayo. Opo. Ano pong ano ng vlog niyo? Magbigay po ako ng tita ng sticker po. Tsaka lang. Mapapanood po kayo niyan. Oo. Mapapanood po kayo sa YouTube dyan, tita. Kayo po ni tatay. At saka sila Kuya Lito. Kaka-start lang ho, alas mga 2 months ago lang ho. So, bago lang din ho yung channel. Pero yun po, para at least, dino-document para pagka medyo tumatanda-tanda na, meron tayo papanoorin, di po ba? Parang ganun. Ayan. Sige po. Kuya Lito, Thank you kita-kits po. din sa kamsay namin. Thank you po. So, ayun guys. Grabe ang lawak oh. Ilang, sa nakikita ko guys, 1, 2, 3, 4. Itong malaki na to, 5, 6, 7, 8. More than 10 na fish ponds. Grabe. Grabe yung lawak niya, no? Pag wala pa tayong nahuli nito, ayawan na. Sige po, salamat. Alright guys, so nakabalik na tayo dito sa campsite. At ang resulta, inalat tayo doon. Meron guys, pero mga malilit din kasi yung mga isda. So, ewan natin. Tignan natin namin, siguro namin, try natin ulit. Pero for now, mag-lunch muna tayo. Ito ang ating lunch. Merong beans, burger steak, mangga, rice, soft drinks.
Palamig lang ng konti. Ayun guys, yung balsa dun. Tapos merong parang ano yan, yacht or something. Tapos ayun yung pier. Tapos guys, ito yung itsura ng mga nakakamping sa beachfront, no? So from this side, ito sila. Ayun. So, yung pinakadulo papunta dun. Hey babe. Naghanap ko ng isda. Naghanap siya ng isda kasi wala siyang huli kanina. Baka, ayun meron. Baka nandyan yung mga salmon at saka yung mga Tuna. pampano at saka tuna. Ayan guys. Tapos, saan ba kami nakapark? Ay, nakapwesto. Ayun. Doon. Tapos hanggang doon sa pinakadulo, yung campground. Mang dala dito. Check the water. How did you want it? Kape-kape by the beach. Ubus na. Ubus na. Take 2. Ayan, while enjoying the sunset view dito sa Aquino campsite. Alright guys, so time check, it's 7 p.m. And while prepping si Eunice for dinner, ilibot ko kayo mabilis or pakita ko sa inyo para may idea kayo kung ano yung tsura ng Aquino campsite sa gabi. So simulan natin dito sa may beachfront side since nandito na ako. So madilim siya guys, no? Kaya ang advisable na magdala kayo ng mga pailaw nyo. So yung pinaka corner na nung campsite. So ito yung mga kapitbahay natin. Tapos eto na tayo. Nga pala, sinetap natin for this camp yung outdoor portable CR natin. No? Although, ay lang naman ni CR guys. So for ano lang, emergency purposes lang. Okay? Tapos yan, meron tayong bagong kapitbahay. Tumating sila kanina, naka-black dog din sila. So hindi lang kita kasi gabi na. Okay? And then, ayun siya guys, puno. Sa may beachfront side nung camp. Ako kung kita pa, no? Pero madilim talaga guys. So ito lang yung mga pailaw this campsite. Tapos maliban doon, wala na. Tayo natin puntahan yung pinakadulo nitong kabilang side ng campsite. So ayun guys, ayun na yung pinakadulo. Puno yung banda sa may beachfront. Tapos try natin puntahan yung from the entrance kung ano yung itsura papasok sa gabi. Okay?
Pero ayan siya. So ito yung tindahan ni Kuya Erwin. Okay, so yun guys, no? So, ayun, from the entrance highway, walang ilaw banda dito. So, the only lighting is yung ito na nakita ko sa floor. And yung mga pailaw banda sa may comfort room areas. Ayan guys. Okay, so tapos ito naman yung sa may front beachside paggabi. Okay, so ayan. She's stalking her. Tsaka natin yung dito sa may dulo. Ayan siya guys, tahimik paggabi. Dinig mo lang yung mga boats. Ayan, city lights yung backdrop mo sa gabi dito. Tapos hanggang sa pinakadulo doon. So, tahimik guys, tahimik dito sa may campsite. Kagabi lang, actually, parang, I don't know kung another resort yung sa may kabila doon. Pero parang merong live band, or parang karaoke na nadidinig namin doon kahapon. So, maliban doon, it was a peaceful night last night. Yun lang yung comment ko siguro. Okay guys, yun. Nalibot ko na kayo dito sa may Aquino Campsite. Kung ano yung itsura niya paggabi. And dinner tayo na few. Tara, check natin kung anong ulam for tonight. Chef Eunice, anong ulam natin for tonight? So we have bulldog with balls. Bulldog with balls. Yan na naman tayo sa balls. And pork steak. Pork steak. Yun eh. Alright. Busog-lusog na naman tayo guys. Lagi na lang tayo mukbang. Ano to eh, hindi to camping eh, mukbang to eh. Dinner. Yung unang balls para sa inyo. Yung bulldog, lagyan natin ng nori. Pork steak naman. Lambot. Alright guys, second night dito sa Aquino Campsite. Ano lang, siguro guys, konting feedback lang based on our experience and our opinion. So the other night, the first night, na-share ko sa inyo yung mga magagandang bagay that I like about the campsite. Siguro,
Babe, ikaw, mag-share ka kung ano bang nagustuhan mo, hindi mo nagustuhan about the campsite. Again, personal opinion lang naman guys, no? Okay, for nung pagpasok natin sa campsite, so medyo, nabigla lang ako kasi ang dami pala. Oo. Akala ko lang, parang exclusive lang kung iilang campers lang. Ganun, pero sobrang lawak pala ng place, which is good naman maluwang yung area. Yun, so parang sobrang dami talaga ng mga especially holiday din. So talagang Mhm. so better siguro, mas ma-appreciate siguro, yun yung term siguro, mas ma-appreciate natin if yun yung hindi siguro holiday or weekdays, ganyan, na regular lang, na iilan-ilan lang yung campers siguro. Pero so far naman, yung mga, naman, kasama nating campers. So, wala naman yung sobrang ingay, wala naman yung nag-music na malakas, wala naman yung nag-video, okay, which is bawal. Alam ko, bawal din naman dito yung mga ganun na Yes. sobrang So, meron din naman silang rules, yung quiet time, which is good. Yes. Ayun. So, and then yung natin, good thing then is nakadating kami na maaga. What I like about the campsite, so okay silang magpapasok ng earlier than Yun. yung Yes. oras natin. So, normally kasi yung mga campsite, di ba, mga 2, ganyan, 12. Earliest na yung 12. Oo. Sa kami kasi nakadating kami like around 8:30 a.m. So, kaya sila, walang additional charge. So, mabait si Kuya Erwin. Siya yung caretaker ng campsite. So, ayan. So, buti, nakakuha kami ng spot. Yan, yung beach front, yung view namin. So, maganda naman. Medyo mainit lang sa hapon, which is okay lang naman. Ganun talaga. Nasa beach tayo eh. And then, what else? So far ngayon yung beach nila, so super low tide. Mhm. Tapos, siguro pag gabi yung ang daming din, sea urchin. So medyo nakakatakot lang yung mga maraming ganun. So yun, meron silang nilagay na parang awareness, like tarpaulin doon na yung may mga sea urchin talaga, yung mga ganun. So, basahin nyo na lang para aware din kayo. And, what else? Yun, so far okay lang naman. So, siguro ma-appreciate, for me, ma-appreciate ko lang talaga if, hindi super crowded, or punta tayo na yung mga hindi holiday or mga weekdays, ganun. Mhm. Lang. How about you? Okay ka na dun sa about the place, itong sa campsite, Mm-mm. okay ka naman? Okay naman. Yun lang yun lang, add lang din. Yung syempre, kami din, pumupunta kami sa mga site. Better, of course, yung mga may fishing spot, ganyan. So, parang dito kasi, since yun na nga, low tide, wala talaga. Parang, ni kagat yata. Wala masyado. Dito sa beach nila. And then, we also tried dun sa pond nila. May mga isda naman doon. Kaso lang, parang nakatrain yata sila. Ayaw din kumagat. So, yun. Kasi parang mas nakaka-enjoy for us yung camping pag nakakahuli talaga kami or nakakapag-fish kami. Yun lang. Okay. About you. Okay. So, start natin muna dun sa mga caretaker or yung mga nag-look after nitong campsite. So, una siguro bright spot. Sabi ko nga, si Kuya Erwin and yung mga staff na na-meet natin this morning, naman sila, accommodating and they're very helpful sa mga needs and nag-a-assist sila sa mga guests, mga campers. So that's one. Nasabi ko naman nga, and to be fair, siguro nga talaga din is because of the timing of things na
napunta kami dito during holidays. So, kumbaga, uncontrollable din siguro yun. And maybe that has affected, in a way, yung experience sa camp, di ba? And, syempre, sabi nga niya, kumbaga, mas ma-appreciate mo lang din talaga kung talaga siguro mas controlled yung mga number of campers and hindi ganun ka-crowded. Pero again, ano pa ba? Yun, nasabi ko naman yung mga bagay-bagay na nagustuhan ko about this campsite. Maganda yung daan papunta dito, wala naman off-road. What else? Yun, siguro na-mention ko na yung mga good things about the campsite last night. Opportunity or areas to improve siguro, and just for us or for me, yun nga siguro if they can have specific set time ng mga pumapasok na camper, kasi like last night meron pa yatang pumasok ng this oras na. Syempre din consideration sa ibang campers. Although maganda nga, sabi nga ni Eunice, maganda naman na inaalaw yung early in. So maganda ni early in kaysa sa late evening in. Kasi parang tulog na tayo na naririnig mo pa yung mga sasakyan na daan ng daan sa likod. Tama naman. Ganon. Oo. Yung observe naman din yung quiet time, and considerate naman yung mga kapitbahay natin, so we never had an issue with that. Yun lang talaga din sa pag-accept or pag-accommodate ng mga bagong campers, no? Yun din siguro yung beach at this time, hindi ko alam kung that time of the year ba, dahil ba low tide, pero hindi siya as clear right now. Hindi siya ganun ka, alam mo yun, crystal clear blue, siyempre. Pero yun, maganda pa rin naman yung spot natin dito, beachfront tayo. So we get to see the sunset, the sunrise, and maganda yung nakikita natin early in the morning, no? And better to wear aqua shoes dito kasi sobrang mabato talaga, tsaka parang corals something. So parang ang sakit sa paa kung hindi ka naka-aqua shoes talaga. Tama. And about sa fishing naman, yan. So unfortunately, it's not the best fishing days. Although siguro lang we weren't expecting lalo na sa fish pond na yun, Ang laki ng pond. Ang daming Oo. pond, parang 7 yata. more than 10 actually. Oo, ang dami. Mas visible yung mga isda, yung mga dalaga niyan. Pero hindi snub yung mga pain eh. Anyway, so again, hindi na natin kontrolado yun. So talagang ganoon talaga siguro. Yun guys, overall, kung tatanungin kami kung babalik ba kami dito or would we recommend this campsite to our friends and family, of course. Pwede Oo. naman. Oo. Bigyan natin ng another chance. Oo. Bigyan So, natin another chance. Try natin yung yung mga weekdays, ganyan, or yung walang masyadong ganap correct. para try natin yung wala masyadong Oo. para ma-appreciate talaga natin. Oo. Side comment ko lang. So, siguro din yung mga pailaw, may mga siguro additional lighting lang kasi medyo dim yung place, guys. Oo. Parang yung ilaw lang nila is yung sa CR. Pero sa paligid, parang meron lang silang konting like fairy lights. Mm-mm. Parang yun lang. Oo. Kung hindi ka masyadong mailaw yung setup mo, so kailangan mo pa talagang mag-ilaw sa daan din. So konting lang din, ilaw pa. Yan. And same thing for me. Definitely. Gusto pa din naman namin bumalik dito. Try it on a different day maybe, or yung hindi holiday, para talagang mas, alam mo yun, mas ma-enjoy mo yung pagka-camp dito. But it's not that bad, not totally bad, you know. So yun guys, yun yung aming feedback lang, siguro impression. Again, it's just our opinion anyway, so we could be wrong, no? Visit din kayo dito para matry nyo din Yun, ma-experience. that's the nyo best din. way to put that, no? Alright guys, so yun, i-enjoy lang namin tong quiet time
right now. And we'll see each other tomorrow morning para i-wrap up yung ating camping experience dito sa Aquino Campsite. Good night. Chocolate de batera. Good morning guys. So bumalik tayo ngayon dito sa may pier. Palipas oras lang muna habang naghihintay pa ng checkout time. Yung fish pond doon sa pinunta natin kahapon, balikan na natin yon in some other days kasi feel ko mababa din kasi pa yung tubig at yun nga malilit din yung mga isda pa. May mga malalaki pero hindi kumakagat. So balikan natin next time yan. So for now, dito tayo sa may pier ulit. Marami din mga nag-fishing ngayong araw na to sa pier. Mas marami kanina actually kasi nga inaabangan nila yung sunrise. Yeah. Let's go! Alright guys, time check is almost 10 a.m. Nakablog na kami dito ngayon dito sa may ating tent spot, no? So, eto mag-early lunch na kami kasi after this baka mag-pack up na tayo. Okay? So, ang plano guys baka mag-visit kami ng another campsite banda sa Pampanga. So, stay tuned. Ito pala yung lunch natin. Sisig. Yung dapat pang Pulutan. mapapulutan kagabi. Yan, sinong ulam natin. Ayan. At fast forward nga guys, nakapag-pack up na tayo dito.
Bro, till next time ha. Nga pala guys, ang binayaran namin dito sa Aquino Campsite is 300 pesos per night per person. Tapos merong one time na 200 Till pesos we meet doon sa again, car camping Aquino Campsite. party. I-flash ko lang din yung info ng Aquino Campsite dito sa screen. Ayan. Good boy, salamat!